Sa tingin ko gaganti si Digong, no? Yung una sa tingin ko gaganti kasi pahiyang-pahiya siya dito eh. Nilaglag kasi siya ng China, di ba? Gaganti to kay PBBM kasi si PBBM, paano ba i-describe yung atake ni PBBM? Hindi niya binabanatan si Digong ng ano yun, ng directly, no, na pag binura siya mumurahin niya rin. Hindi ganun ang style ni PBBM eh. Pero sumusunod si PBBM eh. May pahaging ito na halimbawa, example lang to ha, yung sinabi ni Digong na si PBBM second year college lang. And then ang balik ni PBBM diyan, bakit hindi dinocument ni Duterte itong agreement sa China, ano siya, ang tawag dyan, well-experienced lawyer siya. Diba? So parang pinupunto niya dito, ako nga eh, sabi niyo second year college lang eh, kayo tong well-experienced eh, na abogado, bakit nagkamali kayo, di ba? So ganyan ang strategy ni PBBM eh. Hindi ad hominem, hindi pagbano sa personal na itsura ng isang tao. Kasi kung salbahe si PBBM, sabihin niyan, uugod-ugod na yung fentanyl user na yan. Di ba? Ganyan yan eh. Kasi kung murahin si PBBM eh, utal-utal eh. Sasabihin na ang lutong-lutong, lalaitin si PBBM na nakangiwi, nakaganyan, utal magsalita, may sipon, etc. Ganyan nila banatan si PBBM. Pero hindi naman binabalik ni PBBM sa kanila yan. So dahil nangyayari yung mga yan, sa tingin ko gaganti si Digong. Pero una yun ha, yun sa tingin ko ang gagawin ni Digong dyan. Pero nung napanood ko yung kanyang speech dyan sa Tagum, dyan sa prayer rally nila, aka paninira sa administrasyon, dyan sa Tagum City sa Davao del Norte, walang maiganti si Digong. Wala na siyang ibang argumento. Paulit-ulit na lang yung kanyang argumento dito kay PBBM. So, nag-iisip ako, ano kaya pwede nilang iganti? Yung pulburon, recycled yung issue. Chacha, recycled yung issue. Diyan umikot yung mga argumento ni Digong. So, baka wala na silang maibato talaga sa administrasyon. Kaya paulit-ulit na lang sila dito. Anyway, ano tong sinasabi ni PBBM sa kanila na sa tingin kong dahilan bakit pikon na itong mga DDS na to. Pikon na itong kampo ni Digong. Pikon na itong si Harry Roque. At isa pa, hindi kasi sila pinapansin. Diba? Si Maharlika, kung ano-ano ang daldal ni Maharlika everyday, puro paninira na sa kay PBBM. Pero matalino sila PBBM eh. Yung core ni PBBM nag-iisip eh. Kapag pinatulan natin yung mga yan, sasabihin yan, aba, ganito pala tayo ka-importante, pinapatulan tayo. Diba? Lalaki pa ulo ng mga yan. Eh, hindi kayo pinapatulan. Hindi kayo sinasagot ng administrasyon na ito. Kaya gigil na gigil yung mga yan. Gusto talaga nila mag-resign. At hindi naman nila papag-resign yan eh. I-impeach na lang. Pero hindi kayo nag-work kasi nasa kasamaang side kayo eh. Nasa balita ng Manila Bulletin, Marcos says he won't enter into secret agreement, brushes off Duterte's tirades. Yung mga tirado na yan ni Digong, hindi ko pansinin yan. Mga ad hominem yan, mga pag-atake yan sa personal kong characteristics, huwag natin pansinin yan. At ang malinaw, hindi ako papasok sa secret agreement. Na malinaw din na si Digong pumasok sa secret agreement. Dahil ang China mismo nag-confirm. Ang Chinese embassy mismo, kinonfirm nila mismo kay PBBM na totoong pumasok sa agreement si Dong Xi nang hindi alam ng Senado, hindi alam ng taong bayan. At sabi niya, well-experienced lawyer yan, di ba? Yun ang mga balot ni PBBM, samantala siya, second year college lang. Kaya totoo talaga, malinaw. Yung educational background ng isang tao, hindi mo batayan yan ng pagiging mabuting leader at ng pagiging mabuting tao. Marami dyan mga tapos eh. May flying colors pa nung si pagtapos yan eh, pero hindi maayos sa tao. So hindi batayan yan. Kaya maling-mali doon si Digong sa argument niya na sinasabi niya, marami siyang karanasan, nagtrabaho siya kasama yung mga ganitong tao, mga well-known personalities. Diba, nag-aral siya ng geopolitics. Pag may narinig kang ganyang tao ko, ano din ako dyan eh. Conscious ako sa mga ganyan, mga mayayabang. Sabihin na, ganito, nagawa ko, ganito, ang alam ko. Usually yan, mga may ingay, walang laman yan, usually eh. Si Digong, hindi ko in-expect na gano'n na magiging strategy ni Digong. Diba, na pinagmalaki niya yung mga pinag-aralan niya, geopolitics, alam niya yung ginagawa niya, best siya, magaling siya doon sa ginagawa niya, trained siya by this individual, etc. As compared to PBBM na second year college, yun ang sinasabi niya. Pag gano'n ang strategy, wala na. Mababang reasoning. President Marcos stamped down the idea of entering into a secret agreement with any country, saying all dealings with other nations should be made public to hold officials accountable. Ngayon, habulin siya si Digong dahil ayaw tumigil. Habulin siya, managot siya dito ka-coffee.
sa kung ano man yung ginawa niya yan, mga agreement na pinasok niya with other countries. Marcos said this as he continued to question what he called the secret agreement between former President Duterte and Chinese President Xi Jinping, which the Chinese embassy in Manila confirmed was made during the previous administration. Okay. Counting background, sabi ni Digong, sabi ni Panelo, sabi ni Harry Roque, status quo yung agreement na yan, pero sabi ng China hindi. Meron doon sa Ayungin Shoal. Kinumpirma ng Chinese Embassy yan kay PBBM. Nilaglag kayo ngayon. Kaya ngayon, sigaw na sigaw yung mga yan eh. Wala na eh. Nasa dead end na kayo eh. In an interview with Manila-based reporters dyan po sa Washington, D.C., nito Biyernes, April 12, the President said he would not enter into any kind of secret agreement with China or any other country. I will not enter into a secret agreement. I will not. I disagree with the idea that you entered into secret agreement, he said. Pansinin niyo si PBBM, vocal na siya ngayon na pagtutol dito sa mga ginagawa ni Digong. Pero sabi niya, kaya iba talaga yung wisdom ni PBBM na wala kay Digong eh. Sabi niya, bagamat ganyan yung ginagawa ni Dong Xi sa kanya mismo, hindi niya tinuturing si Digong na political enemy. Teka, share ko sa inyo. Nasa balita ito ng ABS-CBN. Sa kabila ng mga pagbumura, kung ano-anong pinagsasabi ni Dong Xi dito kay PBBM, kay First Lady, kung tutusin, di ba? Kung normal kang mag-isip, isipin mo, kaaway na natin yan, gantihan na natin yan, di ba? Pero sabi ni PBBM, no, hindi ko siya kinukonsider na political enemy. Diyan sila na diyan sila nasasaktan lalo itong mga DDS eh. Kaya doble kayod sila kasi kahit anong gawin nila, akala nila babalikan sila, hindi kayo binabalikan. Kaya doble yung galit nila. Doble yung galit nila sa administrasyon na ito kasi hindi kayo pinapatulan eh. Nasa ABS-CBN News, Marcos Jr. says he does not consider Duterte a political enemy. Thank you. Mag-thank you kayo. Yung Tatay Diggs ninyo, hindi tinuturing na kaaway. Pinagtanggol niya pa nga si Sara Duterte sa pananahimik ni Sara Duterte. Kaya napapahiya itong mga to eh. Makonsensya na lang kayo. Yun na lang yun. President Marcos Tumieres said that he does not consider former President Digong as his political enemy even after his predecessor slammed him repeatedly for revitalizing the country's ties with the United States and for suspending a local politician from Davao. Sa kabila ng paulit-ulit na ginagawa ni Dong Xi dito kay PBBM, hindi pa rin siya political enemy na maituturing ni PBBM. Diba? See the wisdom? Wala sila niyan. Duterte earlier lashed out at Marcos for suspending Davao del Norte Governor Edwin Hubahid for 2 months over complaints of abuse of power. That's his view. I don't consider him a political enemy, Marcos Jr. told reporters when asked to react to his predecessor statement. Pansinin ninyo, kaya hindi nagbigay ng remarks itong si Digong sa kanyang speech dyan sa Tagum patungkol dito sa naging pagsuspende ng Office of the President kay Governor Hubahid. Kasi baka ma-technical siya eh. At alam niya na tama yung ginawa ng Office of the President eh. May authority ang Office of the President na i-suspend yun eh. Preventive suspension lang naman yan. Kaya hindi siya nagsalita dyan. Na-realize siya rin pala na siguro tama nga yung ginagawa ni Bongbong dyan. Kaya hindi siya nagsalita. Pansinin niyo yung speech niya, tulad ng sinasabi ko kanina, nag-focus lang siya doon sa speech niya dyan sa Davao, sa Chacha. At sa paggamit ng pulburon, recycled issue. Walang ibang bago. Walang introduce na kung ano-ano ang mga ang grupo ni Digong. Huwag na natin pansinin yung mga senatorial aspirants, irrelevant naman yung mga yun. Kakopi, pag nawala si Digong, wala na rin yung mga yun. Anyway, salamat naman kayo sa administrasyon, sa mga DDS, pasalamat naman kayo. Sa kabila ng mga pinaggagawa ninyo, maayos pa rin po yung trato sa inyo ni PBBM, hindi pa rin pinapabayaan kayo. Kasi kung gagantihan kayo, nako, ilang beses na yan ka-coffee. May ano na yan, may mga nangyari na kay Digong na hindi dapat, di ba? At ayaw nyo. Cyril Dollar, happy viewing po sa inyo. Thank you sa pag-send sa ating ka-coffee ng stars. Kay Joseph Neil Cunanan, nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Kay Leonor Mier, basta ako hanga kay PBBM, very humble, watching from China. Trabaho lang, ka-coffee. Huwag nang pansinin yung ginagawa ng mga DDS, sayang ang oras ng presidente. And sabi nga nila, the president should not stoop down
to their level. Duterte supporter here, sabi ni Marlo Panamogan. Ayan, sakto may nakikinig sa atin na Duterte supporter. Sana Marlo, no, manawagan naman kayo. Sana, baka sa'yo na magsimula yan, no? Manawagan ka sa kapwa mo Duterte supporter, pagpahingay nyo na si Digong. Huwag nyo nang kalad ka rin sa mga prayer rally. Alam mo kung bakit ginagamit lang siya ng mga senatorial aspirants para manalo. Para manalo. Ay, isa pa, ito, sabi ni Sandra Valdez, ICC pasok na. Doon sa ano nila, sa event nila diyan, may parang may yung host din na nagsabi siya, no to ICC. Eh, sino ba nagsabi na may papasok na ICC? Si PBBM mismo nagsabi, hindi pwede pumasok ang ICC. 'Di ba? Case closed na dapat 'yan. Ganun yung basic 'yun. Case closed na 'yun. Sayang yung oras, so sinave yun na lang yun. Kasi sabi, ewan ko, pero dapat alam to ng mga strategists ni BBM ni ano ni Digong eh. Issue 1, ICC. Sabi ni PBBM, no to ICC, walang jurisdiction. Cross out nyo na yun. Para hindi sayang yung resources nyo, sayang yung effort nyo. Cross out nyo na yun. Isip kayo ng ibang issue. Pulburon issue. Hindi nag-work. 2 years yun ang issue yung pulburon, hindi nag-work. Cross out nyo na yun. Isip kayo ng ibang argument. Pulaanin nyo yung bagong leadership. Yung anong ginagawa. Isip kayo ng mga bago. Huwag na yung paulit-ulit. Sayang yung effort nyo, sayang yung resources nyo. ICC pasok. Wala na. Sabi ni PBBM, hindi na pwede. Kung Sandra Valdez, gusto ba natin yan, sabi ni PBBM, walang jurisdiction. Totoo nga naman, walang legal basis, no? Yan, yung mga DDS dito, nakikinig sa atin, please, pagpahingay nyo na si Digong. Hindi ma-chugs, no? Enjoy niya yung kanyang retirement. Huwag nyo siyang kalad ka rin, kasi hirap na ito eh. Diyan sa Tagum eh, di ba? Inaalalayan na siya para makatayo. Kaya, i-convince nyo siya na magpahinga na. Huwag na magpagamit kay Harry Roque. ERN, feeling great daw. Jan Albutra, mabait si Marcos, alam niya, makapangyarihan siya. Isang salita lang ni Marcos, hindi na ka na magising. That's a mark of intelligence, sabi ni Jan Albutra. Hindi kayo ginagantihan dyan eh. Diba? Kung gantihan kayo dyan eh. Malapit na, who does she Digong? Sabi niya, malapit na magpahinga. Yan ba yan? Lakad in check na, sabi ni Alfred Zamayla. Paano ba yung lakad in check? Basta hirap na. Kailangan na ng assistance ka coffee para tumayo. Di ba? Tumayo tumayo. Mag-stand up ka coffee Iba yung nasa isip ninyo siya na. Dapat, paupuin na siya sa wheelchair. Yan, pwede. Pwede ka coffee. Parang Gloria na yung style, no? Paupuin na siya sa wheelchair para hindi nahirapan siya maglakad eh. Ang problema pag mga ganyang rally, no, masikip yung daan. Kaya huwag yun na isama sa rally. Kayo na yan. Kayo na lang muna. Nagpapagamit naman si Digonggong sa mga amuyong niya, sabi ni Cherry Holgado. Di mo nga alam eh, bakit no? Bakit kailangan niya pa magpagamit eh? Norma Doldolea, oy, mamatay na sana si Digong. Oy, wag naman. Paano sasagutin yung secret deal? Ikaw talaga. Marami sulsul kay tatay, sabi ni Verge. Correct. Baybayan Sally, ka-coffee, umattend ba si Harimau Sabura Rally? Yes. Ma'am, Baybayan Sally. Siyempre, kailangan natin i-check yan kasi ayoko naman humarap sa inyo nang hindi ako ready, no? Pinanood natin yan. Skip lang kasi medyo mahaba, no? Anong nag-collapse? Apakasinungaling mo naman. Yan. Inanayan lang nag-collapse na liar ka. Sino nagsabi nag-collapse? Annalyn Vlogs. Question, akala ko nag-collapse. Magkaiba yan. Kaya nga pagpahingahin nyo na, huwag nyo nang antayin. Humantong sa ganoong sitwasyon, pagpahingahin nyo na. Malakas pang magmura. Edlardo, ayan. Malakas pang magmura. Pero sana hindi, enjoy niya na lang yung retirement niya. Masamang damo. Yan si Digong, mahaba pa buhay. Parang parang yan really ba yan? Mag-online rally na lang kayo. Pwede, Lawrence Santos, Zoom party. Di ba may ganyan? Nag-Zoom party na lang kayo, makatipid pa kayo dyan, di kayo gastos dyan. Baby Ruth, wag na nila kalag ka rin ang taong inosente tulad ni Marcel Soriano. Baby Ruth. Si Marcel Soriano, dalag-dalag din eh. Nadadamay dito, nananahimik yan eh. Kibulo yan, ka-coffee, sabi ni Sophie. Sa real dollar, no, I'm not a Marcos fan before, but I know PBBM works hard for the good of the people. Exactly. Si Harimau, ibala nyo sa water. Oy, grabe. Magkasya ba yun? Baka di magkasya yan. Sandra Valdez, kung kagaya lang si PBBM ni Duterte na ginamit ang kapangyarihan sa panahon na dami sigurong nakulong na nagawa ng kasinungalingan laban kay
PBBM. Hindi wala yun, ka-coffee, no? Hindi ganyan ang hindi ganyan ang strategy ni PBBM eh. Kaya nagagalaiti itong mga tao na ito dito kay PBBM. Anyway, sige, ka-coffee, mga di pa naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang po ha, click lang po ng follow or like sa Facebook at kung nasa YouTube, please click lang po ng subscribe. At yung mga hindi pa po nakapag-attendance sa atin, please like lang po itong video na yan para sa ating attendance check. Sige, kuha na kayo ng kape at move on tayo sa ating next topic.